Mainit na balita. So bakit po ngayon lang ito kinalkal at binigyan ng butas without a court trial itong pagkakaroon ng question kung si Congressman-elect Joey Chua ay isang natural-born Filipino o hindi. Alam naman natin na ito po'y pinagplanuhan, ito po'y minaniobra. Kaya nga, this appears to be a clear indication na may nagaganap nga na kasindikatuhan dito sa COMELEC. Talo na sa halalan, panalo pa sa COMELEC. Wow! So makikita mo talaga that there is really an existing practice ng kalukuhan at pang-sindikato. Pera-pera talaga ang nangyayari sa COMELEC. So bakit po sinasabi ni Ka Eric at ng ating talakayang bayan na ang COMELEC ay isang malaking sindikato? Di nga. Di ba totoo? Cordapia. Nandyan si Cordapia at si Abel Bartulata. Ayan, nanonood sila ngayon. Ang COMELEC po ay isang malaking sindikato. The way things are being done and conducted right now, mantakin mo, hindi po ibinoto ng mamamayan. Ay itong si Benny Boy Banal na Aso, Boy Labas Dila, madaming pangalan Boy Banal na Aso, Santong Kabayo, Pastor-Pastura na Labas ng Dila, nagbibitbit ng Magnum 357 at Magnum 44, ipinapangalandakan niya sa Facebook post niya. So marami pong katawagan ito si Benny Abante. He was not elected by the people of the 6th District of Manila at subalit siya po ay naging biglang COMELECted. Ibig sabihin po, COMELEC ang naglagay sa kanya na magiging congressman siya. Hindi ba yan ay isang sindikato? Just because naghanap at nahanapan nila ng butas, hindi pa naman ito established by law na hindi daw natural-born citizen. Si Joey Chua o si Joey Chua subalit itong nanalong congressman na ito, mga kababayan, ay 1967 pa po na ipanganak at nandyan na po nakatira sa area ng Maynila at siya po ay naihalal na rin sa iba't ibang mga posisyon sa public office. No? So bakit po ngayon lang ito kinalkal at binigyan ng butas without a court trial itong pagkakaroon ng question kung si Congressman-elect Joey Chua ay isang natural-born Filipino o hindi. Alam naman natin na ito po'y pinagplanuhan, ito po'y minaniobra. Kaya nga, this appears to be a clear indication na may nagaganap nga na kasindikatuhan dito sa COMELEC. Talo na sa halalan, panalo pa sa COMELEC. Wow! Magkano kaya? Yun. Magkano kaya? Benny Abante, magkano kaya kung si Attorney Respecio pa? George Garcia, minomodulate po ni Attorney Respecio ang George para bigyang diin ang kanyang pangungutya dito kay George Garcia na by the way nakakatanggap ngayon tayo ng balita that COMELEC Chairman George Garcia ay inihabla na rin po ng complaint of disbarment. Ibig sabihin po, pinapatanggalan siya ng kanyang lisensya bilang abogado sa Supreme Court. No? At ang nag-file ng kaso po ay sila Attorney Respicio at ang kasama niyang kaibigan niyang naging kandidato po sa Bohol sa pagkakongresista. At ito po ay may kaugnayan sa binabanggit nitong isang abogado na naging kasama po ni Attorney Respicio sa pag-file ng disbarment complaint versus dito kay COMELEC Chairman George Garcia. Tungkol po ito sa pangyayari na noong bago maganap ang eleksyon, bumisita po at nag-seek ng audience itong si isang lawyer na siyang nagsampa ng complaint of disbarment against Chairman Garcia ng COMELEC. Tinanong niya si Chairman Garcia sa meeting nila kung pwede ba maipatupad ang patas na mga regulasyon at batas may kaugnayan sa fair elections. Tinanong daw siya ni Chairman Garcia
ayon dito sa pahayag nila Atty. Respicio, itong complainant na abogado sa Supreme Court, ilan ba ang mga botante sa distrito mo? Sabi ng complainant na ito, na isa ding abogado, mga nasa 300,000 po, Chairman Garcia. Eh di maghanda ka na ng mga 300 million pesos para may laban ka at mananalo ka. So, yun po ay isang indirect na pagpapahayag na may money involved. Hindi man siya humingi, pero lantaran niyang sinabi na para manalo ka, may kasiguruhan ng panalo mo, maghanda ka na ng 300 million pesos. So ito po ang naging ground ng pagkakaroon ng complaint against kay George Garcia for disbarment. No? Sabi ni Nomar dito, consistent po si Joey Oy sa pagka-counselor sa Manila ka Eric. Kaya nga po, no, sinasabi ng COMELEC daw na magkaiba ang citizenship requirement kapag local elections. Sabi ito ng COMELEC, kailangan lang daw Filipino citizen. So, pwedeng acquired citizenship through naturalization. Pero pag national level position po, like ikaw ay magiging congressman o senador o presidente, vice president, kailangan daw po ang iyong citizenship ay natural-born Filipino, ayon sa COMELEC. Pero ito po ang tanong dyan, binigyan po ba ng patas na pagkakataon si Congressman Joey Oy na i-prove that he is indeed a natural-born Filipino sapagkat ang maglalagay po ng tamang pagtingin na dumaan dapat sa proseso ng paglilitis o ng pagpipresenta ng ebidensya sa mga magkatunggaling partido, sa korte dapat yan. Yan po ay mandatory due process at yan po ay equal protection of law. The COMELEC cannot just simply interpret without holding trial to provide an equal opportunity for this concerned party, for that matter si Congressman-elect Joey Oy ng 6th District of Manila, na hindi siya nabigyan po ng pagkakataon na maipresenta at may lahad ang kanyang kalagayan sa kanyang citizenship na kine-question at binaniobra po nila Benny Abante. So, the COMELEC cannot just simply summarily, no, nang walang hearing, walang pagdinig, walang pagpresenta ng ebidensya, basta nag-decide na lang itong second division na sindikato ng COMELEC na ipa-disqualify at ipa-nullify ang certificate of candidacy ni Congressman Joey Oy, kung kaya hindi na po siya considered official candidate. Inantay pa nila ang 6 na buwan, mga kababayan, o 8 buwan bago ito gawin, no? Ibig sabihin po, naghanap talaga ng butas. Sa magkanong dahilan, alam na. Hindi ito bababa sa mga 100 million na operations, no? Sa loob ng COMELEC. These are valid questions. Magkano ba, Chairman George? Magkano ba, Benny Abante? Yun pong tanong ng taong bayan, sapagkat malinaw po na isa itong sinindikato na desisyon. Nakahawak na siya ng posisyon bilang ilang beses nang na-elect si Joey Oy ng konsihal sa lungsod ng Maynila, and then sinasabi ngayon ng COMELEC, well, that is just a common Filipino citizenship requirement. But in terms of a higher office like a position in Congress, ayon sa COMELEC daw, kailangan natural born ang pagkakapanganak. So pag natural born po, hindi ibig sabihin si Sarian na hindi ka dapat si Sarian. Dapat daw ang mga magulang mo ay mga natural born din na mga Pilipino. So medyo questionable po yan kung totoo at tama ba ang interpretasyon ng COMELEC just because lumipas na po ang 8 buwan. Hindi ginawa ng COMELEC ang tinatawag na prudence and propriety and due diligence na dapat po naging masinop sila bago nila inaprubahan ang certificate of candidacy ay sinuri nila kung ito ba ay natural-born Filipino. Kung ganun po ang argumento sa pagkakadiskwalipika o pagtanggal bilang kongresista, duly elected na po ito si Joey Oy. Mga kababayan, October pa po nag-file ng certificate of candidacy. And yet ngayon mo lang sasabihin na may material defect
ang kanyang Certificate of Candidacy. Tapos na po ang 8 buwan from October to June na iproklama na nga ito at naihalal na ng taong bayan itong si Joey Oy, and then sasabihin mo na hindi siya na dapat maging kandidato. My goodness. Anong uri ng kabaluktutan ito? If this is not scandalous, I do not know what to describe this. No? Pero alam naman natin mga kababayan na itong sindikato na operasyon ng COMELEC, hindi po ito stand alone. Ito po ay may kumpas ng mga boss pa ni George Garcia at ng COMELEC. Sino po mga boss niya? Malinaw po na sila ang Evil Triumvirate. Sino bang naglagay dyan kay George Garcia? Maniobra po ito ni Lisa Araneta as revealed by Attorney Glenn Chong. At naging long-time lawyer po ito for elections cases ni Marcos, itong si George Garcia, bago po siya mailagay o mailuklok bilang COMELEC chairman. At malinaw din po na tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan nito ni George Garcia kina Martin Romualdez, kina Lisa Araneta at kay Marcos. In fact, there were circulating items of video and pictures na kumakalat po na si George Garcia ay nakikipag-party-party dito sa kina Lisa Araneta at kina Bongbong Marcos. 2 weeks at least before the elections. That is uncalled for. That is very unprofessional and that is highly suspect. Sabi ni Vic Sisi, GAGO talaga yung si Garcia na yan ka Eric, no? Huwag tantanan yung COMELEC loy-loy. Ayan, tinawag tuloy na COMELEC loy-loy nila Vic Sisi, no? Opo, nagpa-party-party ka doon sa mga alam natin na nagmamanipula at may vested interest sa eleksyon. Ikaw ang gatekeeper ng eleksyon, ikaw ang binigyan ng constitutional duty na pangalagaan mo maging patas at malinis at may dignidad at objective at totoong demokratiko ang paglulunsad o pagsasagawa ng eleksyon. Tapos makikipag-party-party ka sa mga taong alam natin na nanawagan si Marcos na gusto ko 12-0 ang resulta ng senatorial candidates at dapat suportahan natin ang team alyansa sa pagwasak ng Pilipinas. And then makikipag-party ka doon. Doon pa lang makikita na natin that the criminal syndicate type operations of COMELEC ay orchestrated, kinukumpasan. Sinong kumukumpas? Martin Romualdez, sina Marcos at Lisa Araneta. Kaya dapat po matanggal talaga itong mga taga-COMELEC na ito sapagkat napakadelikado po kapag nandyan pa rin sila and kung matatapos man o aabutin man ni Marcos ang end ng kanyang termino sa 2028 at gaganapin na naman muli ang National General Elections, mga kababayan, edi magkakaroon tayo talaga ng kaguluhan at malaking problema kung ganyan po nakasindikato ang pagpapatakbo ng COMELEC. Hindi po ba mga kababayan? So ito po ay hindi lamang usapin ng mga manipulasyon at maniobrang ginawa nila Benny Abante at ng COMELEC upang tanggalan po ng mandato at ng kanilang representasyong totoo ang mga mamamayan ng 6th District ng Manila na ginawa ngayon ng COMELEC. Although this is not yet final, magkakaroon pa po ng appeal within 5 days. Papunta po sa motion for reconsideration na ihahain nila Congressman-elect Joey Oy dito po sa COMELEC and Bank. Subalit, hindi natin ini-expect that there will be favorable na desisyon na i-reverse pa itong nangyaring kabulastugan at kasindikatuhan na bigla na lang pong iniluklok at naging COMELECted congressman itong si Boy Labas Dila, banal na aso, santong kabayo Benny Abante. So dapat po talagang magsalita tayo. Hindi natin ito tatantanan, no? Ganon din pong ginawa ng COMELEC dito sa Duterte Youth Party. Ang SESTE, ang isa sa makikinabang po kapag hindi napigilan ng Korte Suprema by way of issuing itong tinatawag na temporary restraining order and injunction, sakaling tumakbo po sila Ronald Cardema at ang Duterte Youth Party and similarly
Ganon din po kay Congressman Joey Oy, tatakbo siya ng Korte Suprema in the absence of the issuance of temporary restraining order and injunction na pinapatigil po ang COMELEC na paupuin itong sinindikato style na pagpapaluklok nila kay Benny Abante at itong kanilang discarding bulok upang katayin ang Duterte Youth Party at palusutin itong CPP, NPA, NDF, Gabriela, NPA Lover Party List. Kung wala pong Supreme Court intervention, dahil hindi ka pa makakadirekta sa Korte Suprema, aantayin mo pa ang unbanked decision bago ka makapag-decide kung favorable ito, hindi patas na. Pero kung ito ay maging negatibo at disadvantage ang desisyon against kay Congressman Joey Oy at sa Duterte Youth Party, ang kanilang last resort will go to Supreme Court. Mahaba-habang panahon po yan, no, mga kababayan. So kaya nga, delikado sapagkat uupo itong undeserving at abusado, hambog at arogante at dapat nga ito ay papanagutin sa taong bayan, itong si Benny Boy Atakdog ni Martin Romualdez at pati itong Gabriela, NPA Recruiter, NPA Lover Party List. Makakapasok po sila sa Kongreso, mangungulimbat naman ng kaban ng bayan ang mga ito at gagamitin nila ang poder para mang-abuso sa taong bayan. So hindi po natin yan papayagan at hahayaang tatahimik tayo mga kababayan. So klaro alam natin na yan ay pupunta hanggang Supreme Court. Sakaling yan po ay maging unfavorable ang magiging hatol ng COMELEC and Bank, ibig sabihin lahat na po ng mga commissioners kasama si Chairman George Garcia ay magluluto-luto sila ng kanilang desisyon kung i-uphold ba nila o i-reverse at i-override at ipawalang bisa ang desisyon ng COMELEC Second Division na alam natin sila din po may pakana nito. Ayos! So may karanasan po si Ka Eric dyan sa kung bakit tinatawag natin na sindikato po itong uri ng COMELEC style na ito. No? Matagal na nilang ginagawa ito. Noon po, we were talking with a certain cabinet secretary. During that time po ay sa party list siya. Inihingan po sila ng 50 million pesos para hindi po sila ma-disqualify sa registration. And we're talking about 10 years ago nangyari ito. No? Hindi pa si Chairman George Garcia ang nandyan. Subalit itong naging cabinet secretary under the time of President Duterte at naging kasama ko po sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Siya mismo nag-reveal na grabe ang sindikato sa COMELEC sa party list alone para hindi ka makatay, hindi ka po ma-disqualify at makakasama ka sa ballot printing upang hindi ka targetin ng COMELEC, dapat magkaroon ka ng guarantee money of 50 million pesos. Mantakin mo sa registration and guarantee of printing sa balota, dapat makasama ka. Hihingan ka ng 500 million pesos. Kaya kami po, nakatakbo kami noon dahil po kami dinisqualify kami sa COMELEC. Hindi kami nagbayad dyan. At tinarget nga kami yung Sambayanan, Abante Sambayanan kami, Ipanaw Party List yung kabila, nakasama natin. Dinisqualify kami ng COMELEC at kami po'y tumakbo sa Korte Suprema and we were given the temporary restraining order at kami po'y pinayagan by the order of Supreme Court na makatakbo at ma-include kami sa party list noong 2022 elections. So totoo po pala talaga na kapag tinarget ka, kawawa ka kasi ibebenta nila yung slot ng iyong approval by 50 million pesos and we're talking 10 years ago, mga kababayan, or more than earlier pa. Ito'y nanggaling sa isang kasamahan ko na naging mataas na opisyal sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. No? Ang pangalawa ko pong karanasan, direkta ko mismo naranasan. May isa kong kaibigan na gobernador, no? Sa isang probinsya sa Visayas. Patay na po siya. Nang pinatay po siya, marami ang namatay sa bahay niya. Siguro may idea na kayo. Hindi ko nababanggitin ang pangalan niya. So nang siya po'y tumakbo sa last term niya, pinatakbuhan siya ng kalaban niya sa politika ng the same name. Exactly, first name and family name. Magkaibang letra lang sa first name. Ang sa kanya O, yung isang letra, yung isa U. Pero pareho talaga. Subalit yung taong yon ay binayaran ng kalaban niya
hindi naman ganun ang pangalan talaga. Ginamit lang yung pangalan at tinanggap ng COMELEC, di ba? So to make the story short, siya po ay natalo dahil sa kalituhan. Subalit, illegal po yung ginawa ng COMELEC na pinayagan niya ang isang pandaraya na nagkaroon ng isang pangalan na kaparehong-kapareho, hindi naman ganun ang pangalan ng taong yon, pinatakbo as kandidato ng COMELEC. Pinayagan yung maniobra na yon. Ulitin ko po, actual ito na karanasan. Kaya tumakbo sa COMELEC. Sa unang labanan po, nanalo siya sa isang division pero gumastos po siya ng mga almost 12 million. At alam ko po kung sino ang mga tumanggap doon, ano ang pangyayari, at magkano at saan po idiniliber ang pera. Yung isa na involved po doon ay may mga koneksyon sa matataas na opisyal ng Philippine National Police. Kilala ko po sila. So, pagdating sa N-Bank, natalo siya kasi mas malaking hiningi sa kanya, mga almost 75 million, hindi niya kayang paluwalin. So talo sa N-Bank. Nakaupo ngayon yung kalaban at tumakbo siya sa Korte Suprema. After a year, nanalo siya. And then several months after, pinatay na siya. So patay na po siya, maraming namatay sa bahay niya kasama sa kanya sa pagpatay. So makikita mo talaga that there is really an existing practice ng kalukuhan at pang-sindikato, pera-pera talaga ang nangyayari sa COMELEC because I was personally knowledgeable sa ganyang kaganapan doon sa naging kaibigan kong gobernador na namatay na po at pinatay siya. Okay?